Hindi siya papapasukin sa loob na walang dalang permit. Ako ito, si Light Nostrad. May papasabi lang ako sa lahat ng pulis na nagbabantay sa lugar na yan. Kapag may nakita silang batang babae na may edad na 17 hanggang 18 at walang dalang permit, dali nila sa ligtas na lugar. Anak ko yun. Wow! Sa ilalim ng lugar nito makikita natin ang subastahan. Maraming salamat. Ang akala ko hindi ako makakarating dito. Walang anuman yun. Kaya ako lang ginawang bagay na ito, masyado mabait sa akin ng iyong ama. Sikreto natin to sa kanya, ha? Siyempre, alam kong bagay na yan. Meron pa pala tayong oras bago magsimula ang subastahan. Pumunta tayo doon. Magpahinga muna tayo. O sige! Cheers! Ang sarap! Ang totoo niyan ay pagod na pagod ako sa kakatakbo. Ganun ba talaga kahirap? Oo! Lagi na lang may gwardiya sa paligid ko. Hindi tuloy ako makahinga. Alam mo, tinakasan ko pa yung mga nagbabantay sa akin para lang makarating dito. Talaga? Anong ginawa mo para makatakas doon sa mga nagbabantay sa'yo? Anong ginawa ko? Namili muna ako ng maraming damit bago ko sila tinakasan. Habang naninili, kinuha ko yung mga damit na pwedeng magamit sa pagbabalat kayo. Nagpalit ako sa dressing room tapos paglabas, sumabay ako sa mga maraming babae. Mabutit hindi ka nahuli. Oo, nakakatuwa talaga. Siya nga pala. Balita ko'y mahusay ka raw manghula. Sino nga bang nagsabi sa akin nun? Mahusay ako dyan. Sikat na tao mga nagpapahula sa akin. Gaano kadalas nagkakatotoo ang mga hula mo? Ang balita ko, hindi pa raw ako nagkakamali. Hindi nagkakamali? Paano mo ginagawang panghuhula? Ang tawag doon ay mahiwagang sulat. Sumusulat na isa ang aking kamay. Talaga? Nakakatuwa naman yon. Teka, pwede mo bang sabihin ang kapalaran ko? Sige! Kuroro Lucifol? Ano? 26 na taon? Mas matanda ka pa para sa akin? Nasa itsura ba? Wala! Mukha kang bata, pero kakaibang pangalan mo. Pero ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko ay Pinuno. Bakit ka tinatawag na Pinuno? Mas nakakatawa naman yata yung tawag nila sa'yo. Ano? Nakapasok na siya? Opo, pero bago ko po natanggap ang inyong utos, nakasakay siya sa isang taxi at walang permit kaya pinigilan ko kaagad. Masyado siyang makulit at nagpilit pumasok. Kung ganun, nahuli na pala ako. Makinig ka. Kopyahin mo ng marami ang kanyang larawan at ipahanap mo siya. Magmadali ka dyan! Ako na lang hahanap sa kanya. Ha? Meron ka bang hawak na mapa ng buong lugar na ito? O yan, tapos na. Patingin? O sige. Alam mo, kakaibang ginagawa akong panghuhula. Binubuo siya ng 4 hanggang 5 talata. Nakalagay dyan ang lahat ng mangyayari sa'yo sa 4 na linggo ng isang buwan. Kaya yung nakasulat dyan sa unang talata ay baka tapos nang mangyari. May bahagi ng mahalagang kalendaryo maglalaho. May bahagi ng mahalagang kalendaryo ang maglalaho at ang mga natitirang buwan ay magdadalamhati. Ang tonong ihahatid ng orkestra sa darating na ika-11 buwan ay magdudulot ng katahimikan. Ang bulaklak ng chrysanthemum, pati ang kanyang mga dahon, ay unti-unti nang malalagas kasama ang katawan ng mga pulang mata na may bahid na dugo na nakahiga sa lupa. Maging masaya ka sa kung anong magaganap. Mas magandang hanapin ng iyong mga kaibigan dahil ito ang maghahatid sa'yo sa matagal mo nang hinihintay. Ang galing naman ng ginawa mong panghuhula. Totoo yun. Kung gusto mo, tingnan mo. Hindi, ayoko! Alam mo, hindi ko tinitignan ang mga hula ko baka kasi hindi magkakatotoo kapag tinignan ko, kaya wag na lang. Naiintindihan kita. Teka, sandali lang. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking umiiyak. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Mukha yata ang anak mo ay nasa loob na ng gusalig pagkaganapan ng subastahan. Ano sinabi mo? Berting, bilisan mo na!
Oras na. Pupunta na ba tayo? Oo. Salamat. Dahil ikaw ang nakasama ko dito. Bakit naman? Dahil hindi ka katulad ng daddy ko. Wala sa itsura mong magsisinungaling. Maaari ba ako magtanong? Oo. Sa ginawa mong panghuhula, may bahaging nagsasabi tungkol sa kamatayan. Naniniwala ka ba na may kabilang buhay? Hindi talaga ako naniniwala doon. Ang panghuhula ay ginagawa lamang para sa mga taong nabubuhay. Ang itinatanong mong yan ay isang malaking palaisipan na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Ginong Kuroro, malalaman mo yan kapag namatay ka na. Sigurado yan. Tamang sinabi mo. Salamat. Pero hindi sa akin nagmula ang mga salitang yan. Noong bata pa ako, nakapanood ako ng isang manghula sa telebisyon. Meron daw nanghuhula para mabigyan ng kaligayaan ng mga taong nagsusumikap sa kanilang buhay. Pero iba ang pananaw ko, kaya masama namang sinasabi ko sa kanila. Nang sa ganon, pilit na maiwasan ng mga taong masamang mangyayari sa kanilang hinaharap. Kapag bumalik yung mga tao at nagpasalamat sila sa akin, tuwang-tuwa ako. Kaya naman hangang-hanga talaga ako sa manghuhulang yon. Siya yung Galaxy Mother, hindi ba? Tama ka! Naalala ko na, hindi siya naniniwala sa kabilang buhay. Tama ka ulit. Kaya hindi ako naniniwala sa tinatanong mo. Ako ay naniniwala sa mga buhay na kaluluwa. Kaya naman iniisip ko kung ano talaga ang gustong gawin ng mga nilalang na walang buhay. Gustong gawin ng mga nilalang na walang buhay? Ano yun? Gusto mong malaman? O sige! Madali lang. Malalaman mo. Binibini, ano nangyayari? Binibini! Binibini! Gumising ka! Paano? Magpapatugtog na ba ako ng requiem?